Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Ethan Squad. My name is Eddie. So for today's video, alamin natin ang mga travel requirements. Kung ikaw ay isang dual citizen, pauwi man or paalis ng Pilipinas. Here's your arrival and departure process for the month of July 2024. Details coming up. So, panibagong buwan na naman, i-update natin ang travel requirements ng mga dual citizen. Unahin natin ang pag-uwi sa Pilipinas. This is your arrival process. Pinakauna, syempre, ang inyong mga pasaporte. May mga dual citizens tayong mga kababayan na dalawa yung passport. Meron siyang foreign passport at meron siyang Philippine passport. Yung Philippine passport ninyo, dapat updated yun ha, kasi may kalituhan na for example, nag-naturalize na kayo, syempre, andyan pa rin yung Philippine passport ninyo. Ang protocol dyan, kabayan, once you become a naturalized citizen of a particular country, yung Philippine passport ninyo is magiging null and void. So, nasa sa inyo yun kung mag-a-apply kayo ng bagong Philippine passport or gagamitin nyo lang po yung dual citizenship documents ninyo every time na babiyahe kayo ng Pilipinas. Having a Philippine passport is not mandatory as a dual citizen, pero mas less hassle siya, less question sa immigration, sa airline kapag na-present mo yung dalawang pasaporte mo. Lalong-lalo na kung magsistay ka sa Philippines ng medyo matagal-tagal. So, tandaan, ang validity ng passport is very important, particularly sa iyong foreign passport kasi mag-a-apply po dyan ang 6 months rule. So, before pa man mag-book ng ticket pauwi ng Pilipinas, isigurado na yung mga pasaporte ninyo is valid pa for travel para walang hassle at walang hold sa airport during your check-in or pagkuha ng boarding pass. Plane ticket, one of the perks of being a dual citizen is yung plane ticket. Pwede kayong bumiyahe ng one-way ticket lang. Pero you should back it up with documents. Ito lagi yung sinasabi ko sa inyo. Don't rely on the country of birth sa iyong foreign passport na Philippines kasi hindi naman lahat is under the category of dual citizen and former Filipino. So, kailangan talaga magpakita kayo ng proof na dual citizen kayo with your updated Philippine passport or your dual citizenship documents. Dual citizens can stay in the Philippines indefinitely. So, 1 to sawa po yung pag-stay nyo sa Philippines. Wala pong limitation. So, you can stay for as long as you want. Basta lang po may ipakita kayong proof na dual citizen kayo. Kasi kapag wala kayong ipapakita na proof, baka ma-charge pa kayo ng overstay kasi nga foreign passport yung ipapakita ninyo. So, napakasimpleng dokumento. Andyan na po yung dokumento sa inyo. Kung wala kayong Philippine passport, yung dual citizenship documents na nakuha ninyo during oath-taking nung naging dual citizen kayo. So, dapat dala-dala nyo yun. Much better kung original documents yung dalhin ninyo. Part na talaga yan sa pagbabiyahe na magdadala ng documents kesa ma-hassle kayo sa airport. Kung ayaw nyo ng hassle, dalhin yung mga documents na ipapakita ninyo, lalong-lalo na doon sa mga dual citizens na magsistay sa Pilipinas ng matagal at one-way ticket lang yung binili. Next, of course, ang e-travel. Ito, medyo madami-dami tayong inquiry about dual citizens sa e-travel. For example, may dalawa kang pasaporte, foreign passport and Philippine passport. Alin ang gagamitin mo? So, it's really up to you guys, either yung foreign passport mo or Philippine passport. But, it will make more sense kasi nga, pag-uwi ka ng Pilipinas, gagamitin mo yung Philippine passport mo. Pero wala namang bearing kung foreign passport yung gagamitin mo. So, it's really up to you. Either passports you guys will use during e-travel registration will work. So, depende na yun sa inyo kung alin yung pasaporteng gagamitin ninyo kung pauwi ka ng Pilipinas during e-travel registration. Tandaan, ang e-travel registration is within 72 hours. Dapat mag-create muna kayo ng account bago kayo makapag-register to generate that QR code. Yung QR code naman, pwede nyo siyang i-print, pwede nyo din siyang i-save sa inyong mga phone kasi i-check po yan during your arrival process in the Philippines. Doon sa may mga asawang foreigner at may mga anak
na dual citizen, kung kayo man ay pauwi ng Pilipinas as a family, yung balikbayan privilege ay na-extend po yun sa asawa ninyo at sa anak. Yung as a dual citizen, wala po kayong balikbayan privilege. Kasi nga, one to sawa yung stay nyo sa Philippines. Upon arrival, tatatakan lang po yung pasaporte nyo ng date of arrival. Wala yung 1-year visa kasi ibang category yon. But with your spouse, foreign spouse, and foreign kids, i-extend po yung balikbayan visa sa kanila. Doon magkakaroon sila ng 1-year visa for free upon arrival sa Philippines. Pwera na lang kung yung asawa mo is on a different visa category like a resident visa na 13A or SRV, at yung mga anak ninyo is naka-report of birth at na-applyan nyo ng dual citizenship, then stamp lang po yon at date of arrival. Wala na po yung balikbayan visa. So, sana hindi tayo nalito doon. Meron tayong video na ilalabas with regards to the misconception between former Filipinos and dual citizens. So, abangan nyo po yon para mas maliwanagan tayo na magkaiba po ang benefits as dual citizen and former Filipino. So, tandaan lang po, magdala ng proof of filiation sa dual citizen. Example is your marriage certificate kung babiyahe kayo with your foreign spouse, and birth certificate for your foreign kids. So, dapat you guys are traveling together. You guys should be processed sa immigration sabay para maibigay yung balikbayan privilege sa iyong asawa at mga anak. Travel insurance. Ang travel insurance is optional pa rin para sa mga dual citizens na uuwi ng Pilipinas. So, nasa sa inyo yon kung gusto kayong mag-avail ng travel insurance. Just make sure kung mag-a-avail kayo ng travel insurance, magagamit nyo siya sa Philippines in cases of emergency. Kasi hindi lahat ng travel insurance ay magagamit nyo dito. So, i-check maigi bago kayo mag-avail para magamit nyo at hindi masayang kung may emergency man kayo sa Pilipinas. Doon sa RT-PCR test and antigen, meron pa rin tayong konting nag-i-inquire about dito. Takot pa rin umuwi ng Pilipinas kasi baka hingan sila ng ganong dokumento. Good news, wala na po yun. Matagal na po yung na-lift. Matagal na pong na-lift ang protocol na yon. So, hindi na hinihingi yung RT-PCR or antigen para dun sa mga unvaccinated. So, pwede na po kayong umuwi ng Pilipinas. Ihanda nyo lang po yung mga dokumento na nabanggit if you are coming to the Philippines as dual citizen. Kung ikaw naman ay paalis ng Pilipinas as a dual citizen, when it comes to e-travel registration, mag-register lang po kayo kung gagamitin nyo yung Philippine passport niyo. Pero kung yung foreign passport niyo yung gagamitin nyo, departing the Philippines, hindi po required ang e-travel. Ang e-travel po, gaya ng sabi ko, ay required lang siya sa mga Philippine passport holder during departure. So, i-clear po natin yon, during departure lang po yon. Pero upon arrival, lahat po kailangang mag-register sa e-travel. Travel tax para sa mga dual citizens. Mag-a-apply lang ang travel tax kung ang stay nyo sa Philippines is more than 1 year. So, tandaan, baka may magtanong na naman dyan na 3 months lang ako sa Pilipinas, 4 months, magbabayad ba ng tax? Panoorin nyo yung buong video para po ma-inform kayo na hindi nyo kailangan magbayad ng travel tax kung hindi naman 1 year yung stay nyo sa Philippines. ECC, Exit Clearance Certificate, hindi po ito applicable sa dual citizen. So, hindi nyo kailangan mag-secure ng ganitong clearance from the Bureau of Immigration kahit ilang taon kayong nagstay sa Philippines kasi hindi po ito kailangan. Sa ibang category, yes, ina-apply ito, but for you as a dual citizen departing the Philippines, hindi po required ang exit clearance certificate. So, sana po malinaw ang ating mga requirements. Konting-konti na lang talaga ang mga requirements kapag ikaw ay pauwi o palabas man ng Pilipinas as a dual citizen para sa buwan ng Hulyo 2024. Sa mga kabayan nating uuwi, maghanda, mag-register sa e-travel ahead of time. Meron kayong 3 days para ma-prepare yung e-travel, yung mga documents ninyo intact. Just in case, hanapin sa airport. Dito tayo nagkakamali minsan kasi masyado tayong complacent. Hindi yan hahanapin. But in the end, hahanapin tapos wala. Mas lalo kayong madelay. So, it's important na dalhin nyo yung mga dokumento na kailangan when traveling into the Philippines as a dual citizen as well as departing from the Philippines.
So this is our latest travel updates to the Philippines. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas man o paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.